Hindi mo makakain, lalo na yun si Joel Chua, who lied here in this show, na wala siyang sinabi in your face, all of you here, na hindi raw niya ginawa yun. No, that's not true. You said something. You said something that even you yourself cannot be proud of. To me. Okay. Andiyan si Letlet. Joel Chua. Buhay pa si Letlet. Dalawa kayo ni Roland Valeriano. Naman sila, magkakaroon ho ba ng pagkakataon na... Huwag silang lalabag sa batas. Yan! Tingnan mo, nanlilisik yung mata, oh. Tingnan mo yung mata ni Yorme, oh. Ha? Tingnan mo yung mata ni Yorme, nanlilisik, di ba? Warning? Of course. Ayan, oh. Di ba? Tingnan mo, oh. Galit na galit si Yorme sa mga politikong tulongges at kurap. Yung mga hindi gumagawa talaga ng trabaho nila. Tingnan mo yung mata. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay Issue ng Bayan. Ating pag-usapan today is May 16. Araw ng Biyernes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat mga kayon. Oy, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin na laging tumatangkilik, laging nanonood dito sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan. Naniniwala po inyong lingkod na wala kailangan natin pag-usapan, kailangan natin, pilitin natin intindihin na sa ganun hindi tayo maligaw. At higit sa lahat, bosesan na rin natin, di ba? Oo kasi kung walang gagawa niyan, kung hindi natin gagawin yan, kung hindi ko gagawin niya, kung hindi gagawin niya ng mga kapwa ko political vlogger, mga DTS vlogger, wala. Di ba? Walang mga has na maglalakas loob na mag-ingay. Okay? Shoutout natin siyempre yung mga members natin dito sa Joe Malone TV, si Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Lorna Tubera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna Dani Ubaldo, Manix Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa inyo ha. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa akin at pati na rin sa channel natin. Meron po tayong join membership button dyan para sa mga gustong pa-member sa atin siyempre. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, OFW man o yung nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, may kalab shoutout po sa inyo lahat. Marami ding salamat sa inyo. Paki-double check mga kayo kung nakasubscribe na kayo dito sa channel natin. Kung hindi pa naman, syempre, paki-subscribe. Wala naman pong bayad dyan. At paki-click na rin yung bell icon na sa ganun, palagi kayong updated. Mano-notify kasi may notification kayo na lagi ako nag-upload ng mga videos natin. Paki-subscribe na rin etong When Tito Talks. Ito yung pinag-uusapan natin, Anything Under the Sun. Kung mahilig ka sa pagkain, sisling, pares, mami, bulaluhan, Tito Jom, Tito ng ina mo, request. Thank you, supportan nyo sa akin yan. Maraming salamat. Palambing lang, into nyo muna to, search nyo, tapos paki-subscribe. Marami tayong i-upload. Okay. Ito ang pag-uusapan natin mga kayon, lokal sa Maynila. Yorme Isko Moreno. I'm sure kilala nyo to, kilala nyo yung nagawa nito. May mga issue to pero pilit sinasagot, pilit iniintindi. Alam namin kasi Manileño Kami mga lihitimong Manileño. Alam namin kasi kung saan napunta, kung bakit umutang, kung ano yung mga pinaglaanan ng panahon. Hindi kami nagutom ng pandemic. In fact, noong tanda-tanda ko, hinihiram pa nga ng ibang
mga tao si Yorme namin. Kasi siguro yung Yorme nila, hindi sila nasasatisfy o yung mayor nila sa ibang lungsod, hindi nasasatisfy. Si Yorme Isko Moreno talagang ginawa niya lahat para sa amin Manileño, hindi kami nagutom. Ngayon, nanalo si Yorme Isko Moreno, may unfortunately, yung iba na nasa kongreso ngayon, nanatili. At yung iba naman, naligwak na, graduate na. Graduate na, alam natin niya. Alam natin yan. Pero may mga iba na nakapasok pa. At alam natin, etong mga to na nakapasok pa, na natili pa, ito yung mga tumira at pilig umuusig dito kay BP Inday Sara. Kaya talagang nanlilisik din ang mata ni Yorme. Di ba? Nanlilisik ang mata naman. Pero in fairness kay Yorme, wala siyang, hindi yan sa tingin ko, hindi yan namamangka sa dalawang ilog na Duterte o administrasyon. Hindi. Ang focus niya, Maynila talaga. Di ba? Kita nyo naman, binaba siya ni BP Inday Sara. Di ba? Bumaba din sa kanya si Amy, si Jamie Bondoc, si Manny Pacquiao, si Tol Tolentino. Bumaba sa kanya. Tinanggap naman niya, buong puso. Di ba? Sa ngayon, wala pa yan kay Yorme. Hindi pa yan makaganito, kahit anong kulay pa lang, kumbaga, wala siyang pinipiling kulay. Basta ang focus kasi ni Yorme Isko Moreno ngayon, Maynila for the next 9 years. So in short, 3 termino yan. Diyan, talagang lilinisin niya ang Maynila. Kasi talagang iniwan niya Iniwan niya kaya Mayor Hanny Lacuna, buong akala ni Yorme na itutuloy ni incumbent Mayora Hanny Lacuna yung mga nasimulan niya. And pinabalik siya, sumigaw ng bumalik ka. Ay, ito na nga, bumalik na at nanalo pa. So ito, panoorin natin yung interview kay Pinky Webb sa Bilyonaryo. Medyo binilisan lang natin yung speed kasi para hindi tayo makapiright at saka nilagyan natin ng konting effect. Baka para hindi tayo makapiright. Kasi pag kumukuha ako kay Ted Filon, ilang araw, ibablock yung video. Kaya sana ito, in-edit ko na konti. Panoorin natin, tapos try natin i-injectan ng reaction at pati na rin ng yung komento natin. Kasi kabisado ko Maynila. Okay, panoorin natin. I have to deal with our volunteers. At least, the very least, thank them sa hirap for, I think, 8 months. No? 8 months of uncertainty and challenges. But I just want to be with them and try to shake hands, as many as I can, to show our gratitude as a team in Action Democratico. 8 months, 45 days lang po ang Oh, but when you filed your candidacy, well, marami ka ng activities to reach Paparamdam ka na. Reach people. But we went back to the old ways. And I think there are things in the old times na pwede pa rin and applicable pa rin on how to, talk to people, which is the town hall meeting. So we've been doing that since October 9, up and down. I mean, morning, afternoon, grabe. Chinchenza and the Yormes Choice. And awa naman ng Diyos, dumating Tuloy-tuloy yung kampanya, settled na yung isipan ng tao because a lot of things were thrown against me, emotional, and some are technicals, but the people needs answer, and I answered it the way kung paano sa kalsada. Bakit ba, no? Bakit ba naisipan mo talagang bumalik? Ano ba nakita mo sa Manila na kinailangan mong balikan? Well, it started deteriorating. No? I've been telling ate and the group na sabi ko, I think hindi natin makukuha ng passion show. Passion show lang yung city's problem. No? We have to show, you have to create extra mile, effort. Correct. To put things in right perspective. A lot of businessmen were worried about the zoning, the abuse in the zoning board, and the abuse on some government employees. Dumugyot kasi. Dumugyot naman talaga ang Maynila simula nung nawala si Yorme. Kaya talagang nakita yan mismo ng mga Manileño. Kaya minsan bumisita si Yorme Isko Moreno sa Tondo, nagsisigaw yung mga Manileño na bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. So siguro napaisip si Yorme Isko Moreno, di ba? Ikaw ba naman pababalikin ka, may mayor kayo. Di ba? So it only means lang na, baka hindi na-satisfy nito yung mayor nila. Kaya nagkakaganyan sila. And the basic services like the health centers, masyado ikinagalit yun ng tao. Yes. When they had it online Walang schedule. Gamot. Yun nga yung narinig ko sa isa sa mga kampanya mo. Medyo nagdamdam. Kailangan mag-online. Plus,
the fact that nangadugyot talaga ang Maynila. Yes. We became, I think, the data will show Third we ata. became number 1 in the crime index Yeah. in Southeast Asia. So this, well, hindi ko naman ipinagkait itong mga data na to, itong mga ano to sa kanila, sinasabi ko to, but ikinipit balikat na lamang ng ilan. But when I went down, may insidente sa Antonio Rivera, may malaking sunog. I went there na nakikiusap yung mga tao na puntahan sila. So it's about 11 p.m. No? Then I went down and doon nag-start yung word na Bumalik ka na. bumalik ka na. That thing viral. No? And sabi ko, why the people are looking for somebody? Kailan yun? Kailan yung binisita mo Ayun, yun? Anong buwan? I think July or August. Pero Yorme, kahit nasabihin po natin na nanggaling sa mga tao yung bumalik ka na, nung natalo po kayo during the 2022 presidential race, I know you had your own TV show. Yeah. Wala ho ba dun sa pakiramdam mo na, no, just to be honest, that you wanted to come back? You wanted, No. Kasi medyo, hindi ba, medyo nabitin din yung iyong No, pagka-mayor not sa really, Manila. because I trust her. I really trust them. All of them. Totoo. Ako ramdam ko yun eh. Ang ganda na ng buhay ni Yorme. Di ba? Artista, sumasideline, host. Minsan may mga sideline na guesting sa artista. Ang sarap na ng buhay niya. Ang sarap ng buhay ng artista. Di ba? Talagang maganda ang kita. Di ba? Feeling ko wala na siya talagang planong bumalik. Eh. Yung insidente lang yun siguro talaga nagpabalik sa Including kanya. those two congressmen who were guests, I think a few weeks ago. Yan All na. of them. I really trusted them that they will do their job because modesty aside, minurture ko naman lahat sila eh. Lahat naman sila participated. I did not govern on my own or capriccio lamang. I tried to involve them and nurture and hone them to do service. Siyempre, nung nawala na ako, medyo okay lang naman yung mag-iba ng kaunti kasi gusto mo na sarili mong what you call branding or sarili mong pagkakilala. But yourself is, kumbaga di mo naman kailangan pasikatin na sarili mo eh. Kusa ka naman sisikat kung nagtrabaho ka naman talaga at nagtatrabaho ka talaga. Naturally, Exactly. people will love you. Remember, wala namang gastos talaga ang boto. Ang boto ibinibigay ng tao base sa resulta ng trabaho mo. No? And a lot of things were not continued. So, I think that is the ng konsepto ng resulta, ng overwhelming result ng boto. Bakit hindi nila ginawa ang kanilang trabaho? So let's name them. I guess you're assuming, I'm assuming that's Congressman Abante, tama ba? And Congressman... Yeah, sila, mga ano yan, yung mga alaga namin. Si Joel Chua. Okay, Yeah, panalo si Joel Chua. Yeah, in a very slim margin. Si 2,000 lang Roland naman. Valeriano. So, okay, mga si alaga Joel naman Chua namin. won by 4,000 votes. Yes. Valeriano won by 6,000 votes. Yes. Abante lost by 1,000 Yes. votes lang, ha? Yes. So, sinong sinasabi mong... Lahat sila, mga katim ko lahat yan. Mga alaga ko yan. Wala naman sa kanilang naiwan sa'yo. Lahat sila was with Mayor Honey. Yeah. Yes. Because maybe they opted to believe or what they want to believe that they're doing their job, which I respect. As you can see, during the campaign, wala naman akong binatik ko sa kanila except that yung personal attack nila. Yan. Tingin ko nag-boomerang lahat sa kanila. Okay, Yun. let's clarify this. Wala kang, sabi mo, wala kang personal na attack sa kanila. Of course, Yes. pag-usapan natin yan, no? Kasi sa Manila, please correct me if I'm wrong, Yorme, Sure. 6 districts, right? Yes. 6 po yan, dati iyo. Diba? Yes. 5 sa kanila, pumunta kay Mayor Honey. Yes. Naiwan kay Mayor Honey, 1 Yes. napunta sa'yo. Sino po yung napunta sa'yo? Si Ernix Junicio. Okay, si Junicio. Alright. So, wala ngang naiwan sa'yo, pero hindi mo sila binatikos. Pero nung pumunta naman sa'yo, si VP Sara at nangambang Yan. na talaga doon, ay siya naman ang bumatikos doon sa mga congressman, di ho ba? Hindi ko naman pwedeng pigilan ng damdamin katulad ng isang botante o yung kung ano sasabihin niya sa kandidato. Hindi naman pwedeng magbalat sibuya sa mga kandidato o mga taong gobyerno kapag binabati ko sila ng mamamayan. Yes. That's a price they have to pay of Mm. what they did to a person or to a group of people. Di ba? But as a matter of fact, when we campaign, very clear yung message namin sa Yorme's Choice. Sabi ko, magsabi na lang kayo ng gagawin ninyo kung kayo'y papasok at kung kayo naman ay pabalik. You just tell them what you did and let the people decide. And awa naman ng Diyos. So, yun naman talagang nangyari. Doon sa 6 districts, no, Yorme, tatlo yung were participating rather in the Quadcom or yung sa confidential fund. So, I'll identify them, sorry. They are Congressman Joel Chua, Congressman Roland Valeriano, Benny Abante. Benny Abante. Dalawa Yan, po, yan panalo. tatlong yan. Yan ang isa sa yan tatlong yan ang umatake kay BP Inday Sara. Isang casualty, isang talo si Congressman Abante. Paano po yung magiging working relationship ninyo? Well, they have their own house. They call it the House of Representatives. I hope they will do their job there. And ako naman,
nanawagan na ako sa mga leader at mamamayan na magbati-bati na. No? Because there's so much words thrown to us. Very hurtful. In fact, mararamdaman mo yun, alam mo yun sa proklamasyon. Even they're winning, nobody appreciate their winning. Nung tinaas yung kanilang mga kamay, ganun ba? Totoo. Well, you can ask Paulo. He was there. Sa City Hall. From Bilyonaryo. Wala talaga. But kaya nung naramdaman ko yun, na there's so much hate against them, sabi ko na lamang, ano na tayo? Yorme, why is there hate against them? Is it because of VP Sara? Or is it because of you? I don't know. But one thing is for sure, alam ng tao na inalagaan ko sila. Kay BP Sara. We Kay don't BP give them Sara a yan. chance, and they opted to gang up on me. I think yun ang... More sa'yo? Hindi ko alam. Hindi, Kasi kay BP Sara yan. I cannot just monopolize feelings and baka meron din galit about what they did to Duterte family. Yan, oo. The abuse of authority being done to the Duterte family by them. Those congressmen mentioned. And we saw it on television. Masyado naman kasing garapal, abusado. see? At, Garapal, pinamumukha pa abusado. sa atin na kapag binabanatan nila yung isang kandidato, nagkakapera sila. Yes. Because they get 70 million, 100 million. AIX, mga ayuda. AIX, and so on and so forth. So, I think, even in the national state, napansin ko, alam ng tao Alam ng tao yung sitwasyon. So, they paid the price. And I think they should learn their lesson very well. It's a very painful lesson to any candidate. If I were in their shoes, I will feel the same. Correct. I have to... kailangan ko ayusin ang sarili ko kung ako yun nasa sitwasyon nila. Nung kayo po ay tumakbong presidente noong 2022, kayo po natalo. Yes. Marami din po ngayong sinasabing kagulat-gulat na natalo this election. What kind of advice will you give those who have lost the senatorial magwa-warning race, si Yorme congressional dyan. race, or even the local race? Local ba yan? Well, ako... Monday evening, I was watching television across channel, and I saw the projection. And I said to my team, si Tito Lito, sabi ko, maggayak na kayo, magligpit na tayo ng gamit. Bukas ang umaga, antabayan na lang natin to, bukas ang umaga, lalabas ako sa Capital Report. And immediately, I think, early morning, I congratulated, even though it is not official count, unofficial count by other stations who naka-hook up sa Comelec server. Sabi na ako, I conceded, face losses or alam mo, harapin mo na kagad ang katotohanan. Sa 2022. Noong 2022. Move on with your life and be a man enough Yes. to, accept defeat. Yung halimbawa, sinabi ko, congratulations sa President-elect Ferdinand Marcos Jr. At maraming salamat sa supporters natin. Tahimik na tayo, umuwi na tayo, magpahinga na tayo. Because why do you have to say that? Let's put that in a community level. Kapag hindi ka pa sumusuko at alam mong talo ka na, mainit pa rin ang ulo ng mga tao mo. At damdamin, yung alipuyo ng tao, nananatili pa rin. But as a leader, ikaw na mismo lagi ang nagsasalo. Ano na? Tiklop na lamesa, tapos na tilon, bumaba na tilon, uwi na tayo, pahinga na tayo, maraming salamat. I think that's the first advice, because the fastest that you can move on with your life, yung sakit, masakit matalo po. I'm telling you, sir. Twice na ako nadadali. Senator, President. Masakit matalo. Don't get me wrong. Iiyak ka lang saglit. Pero be man. Yes. Dapat. Talagang ganun. May panalo, may talo. Yes. Then you can move on with your life. Because if not, para ka nananaginip lagi. Dala mo yan. Papanaginipan mo lagi. Hindi mo matanggap sa buhay. So, para bang lead by example, tanggapin mo, sabihin mo, announce it so that your followers will also accept it. Yes. So Correct. that would be Tama. the advice you would have. Just very quickly before we go on a break, kayo ba nung araw ng election ng 2022, did you know you were gonna lose? No. Yes. Sa perspective ng data gathering, the last survey was done, I think, a week before. And if you are talking of 7,100 islands with that kind of lead based on surveys, sabi ko, exercising in futility na to. Yari na tayo. But we must continue. Because sabi nga, fight is a fight. Hanggang dulo, laban natin. If you believe on something, hanggat hindi naman tapos, at hindi pa naman nagpapasya ang utaw, tuloy-tuloy lang. Tuloy pa rin ang Nakita laban. na namin yon. Sabi ko, hindi na tayo makakaikot ng Pilipinas. Kulang na to sa oras. Hindi natin aabutin. And that the same thing happened to Manila. On April 23, Okta Research came up with 63% sa atin, 18% kay ate, doon sa 16. pangatlong kandidato, 16%. 16%. Alam mo, lumabas sa eleksyon ng based sa Okta Research,
publicly, it was published. 60, 21, 17. Kasi plus minus 3 yan Yeah. ang margin. So, nakita mo yung ratio, nandun na siya. Kumbaga, yun din halos yung lumabas. So, yung experience namin of losing, feeling losing ahead of time and feeling winning ahead of time, pareho yung pakaramdam. Talaga. Oh, talaga na pag olats. Pagka panalo, di salamat sa Diyos. Was there anything that you learned from the 2022 elections na nung umpisa, maraming nag-iisip na ang lakas ng pag-asa mo. Parang isa ka sa mga top choice nung umpisa nung kampanya. Pero bumaba ka Nagkaroon ka ng downhill, kumbaga, na projection. So was there anything you learned from that campaign that you had to implement in this campaign to be able to make sure you would win? Kasi I took somebody lied. That is a fact. You took what? Basta somebody lied Somebody lied. in front of me Nagsinungaling. sa akin. And I took that personally and brought it to the campaign. May nagsinungaling sa'yo. Sino yun? Basta, wala na yun. Sabi ko kasi, pass is pass Sino yun? Ay, sino kaya yun? Lang yun. Para for the sake of our people. Total, wala naman na yan. Oo. In fact, yung iba nga dyan, tinulungan ko pa nitong halalan. Hindi ba ikaw nagsinungaling? No. Di ba sinabi mo hindi ka tatakbo? Yes. Oh. No. You're asking, no. You are asking what kind of, anong mga eleksyon Lessons. na pwede kong natutunan noong Oo nga 2022 na hindi ko na in-apply o in-apply ko. Diba? No, meron akong Nakakalimutan ginawa. agad I took it personally because in front of me, in this long table, on the other side of the table, somebody lied. Ay, alam ko na. Somebody Sinasabi lied mo, in that conversation. Babae ba yun? Basta when I left, Babae ba yun? when I left, I took that personally and Nagalit ka ata nun. hindi, kasi ano lang, medyo pagpapasensya nyo na ako, Pinky Misan. Minsan magaspang lang talaga ako. But it doesn't mean I'm really a bad person. It's just that masakit lang pag sinungalingan noong ikay harap-harapang pinagsisinungaling. Okay. That lesson, pagdating dito, wala na, nanamlay ako. Sabi ko, hindi, sa taong bayan na lang ako makikipag-usap. At least sa taong bayan, totoo. Pag ayaw sa akin taong bayan, iismiran ka lang Pagka gusto ka naman ng taong bayan, katulad yung mga lolo't lola ko, mga lolo't lola ko, I heard what you did during Monday's votation. Anong nangyari? Di ba, boboto sila, maaga. Matutuwa ka naman doon sa mga matatanda. Dahil? Ayaw nilang pahawak sa bihay. Baka They wanted to mabago yung protect boto nila sa akin. ballot, no? Inakit pa nila sa third floor. Talaga? Marami. It's a simultaneous report. So mga lolo't lola ko, I love you. Thank you very Pero much. naging, nung mayor ka, I remember one of your campaign promises was really to get them jobs. Tumatak kasi sa akin See? yun, Yorme, kasi sinasabi mo before, nangangampanya ka pa lang nun, may video ka nun that you wanted the private companies to employ Senior. 20% ba yung sabi At mo? the very least. 20% na senior citizens. Yes. Yung way. Nangyari yan, Those who are able, Yeah. those who are able, still functioning, mapapakinabangan nila sa hanap buhay nila, ay bigyan nila ng pagkakataon. Because the Japanese is doing it, the Taiwanese is doing it. So I think the Filipinos can do it sa mga lolo't lola natin. And in fairness, shout out sa Jollibee, McDonald's, Yun ang hiningan at mo, kung sino-sino sinabihan mo pang di mga ba? Oo. kumpanya. Pasensya na kayo, kailangan kong batiin. I have to give credit where it's due. Those company Yeah. really hired PWD, Senyor. solo parent, and senior Yeah, that was citizen. In very fairness, important when you did that. We need to take a very short break. We'll be back with Manila Mayor-elect Isko Moreno. Stay tuned. This is On Point. Ikaw din ay nangako na hindi ka tatakbo, di ba? Yes. I know sinagot mo na to, but kailangan ko lang ulit tanungin. You went back, you didn't honor your word also to your vice mayor back then. Na naniwala na nasa kanya na ang mayoral post at hindi ka na babalik. Tama naman yun. In fact, alam din niya Alam niya yung mga schedules namin that I am retired. She knows it. In fact, I told him so many times. Si ate. Trying to give her data as a matter of concern at malasakit sa kanya. Kaya lang talagang hindi niya kinaya yung mga nakapalibot na congressman. She were made to believe that she's doing okay. And those people, yung mga congressman na yun. Parang kay BBM din, no? Parang kay BBM din na usually talaga, pag mahina ang isang leader, talagang madali yung bulahin ng mga nakapaligid sa kanya. Di ba? Na dapat ikaw as a leader, ikaw ang mag-i-standard, ikaw ang hindi mapapaikot, hindi mapapatulong kis mga nasa paligid mo. Just like what, di ba? Di ba yung sinasabi nila na okay naman si BBM di ba? Sinasabi nila, hindi okay yung mga nasa paligid nila. Same thing happened to to incumbent Mayor Hanel Lacuna na yung mga nasa paligid din niya na siguro sinasabi, hindi, okay yung ginagawa mo, ang ganda na ginagawa mo. Pero in fact, pababa na pala, pabulusok na pala yung rating. Ano naman yun
personal interest lang naman ang gusto nung mailigtas ang ulo nila. Mm. My concern is the people of Manila. I Tama ask the naman. people of Manila to vote for you. At some level, whether it is small, I don't know how you sukatin, no? Yung kung paano masusukatin. I said you are a good mayor. And you did not. Anong mukha naman ang iharap ko sa mga taga Maynila na ipinagpariwara ko sila? So how would it be right to say you were very disappointed with the performance? Yes. Very disappointed, Yes. ganon? Yes. Disappointed, And yes. we ran the data, I think that was May or June, may isang nagbalak sa Maynila. Tinest namin data. And it's overwhelmingly mananalo yung tao na yun. May nagbalak na tumakbo. Yes. Tira niyo yung nag-survey Yung kayo. particular person na yun. Hindi si Sam Versosa. No, not Iba him. pa? I think si Amy Marco? No. Hindi. Basta somebody. We ran the numbers, then overwhelmingly, iboboto yung tao na yun. Si Sam is running for Congress. I think he bought also data in my absence. Kasi madalis ang bumili ng data eh. For them, 2 million is nothing. 2 million yung data. Mga bilyonaryo naman yan eh. Then, Ikaw hindi. sinubok namin ngayon. Sabi ko nga, maglagay ka nga ng karga ang tanong. Karga, yung rider question. Sa tinest namin itong mga taon to, talaga si Ate Tel Ender. Sa dulo siya ng walang hanggan. Sa totoo lang. Total, tapos naman ang lahat. In hindsight na tayo. No? Parang, sabi ba't ganun kasama? Then, nag-rider kami. Nung nag-rider kami, naubos lahat itong mga magbabalak. And overwhelmingly, at 81%, including others. Yun ang lumabas na. No? Quick So, question about that. I know you're not gonna say who this person is, but yung nagbalak, wala ho ba siyang kakayanan? Sobrang dami niyang kakayanan. Sobra. Okay. Sobrang dami niyang kakayanan. Hindi ko masabing who is she. Basta, Babae! She siya, political diba? weight and other resources and means, no? Okay. Kawawa naman ang ate ko. Di talaga nababagabag ako. And I told them, ito yung... Pinakita mo. Tapos wala. Hindi ko may kwento sa yung mga masasakit na salita. It's so painful that pinagmamalasakit mo sila. Pero the words that hindi mo makakain, lalo na yun si Joel Chua, who lied here in this show, na wala siyang sinabi in your face, all of you here, na hindi raw niya ginawa yun. No, that's not true. You said something. You said something that even you yourself cannot be proud of. To me. Okay. Andiyan si Letlet. Joel Chua. Hoy pa si Letlet. Dalawa kayo ni Roland Valeriano. Ngayon lang ako sumagot kasi hindi ko kayo sinasagot ng kampanya. Ayaw ko ma-blur yung damdamin ng tao. Gusto ko fix ang eyesight ng tao based on program of governance ang iyo. Joel Chua. Yung dalawa na yan. Said something na kahit ikaw, Pinky, hindi mo makakain. Di ba? Yun ang katotohanan. Yan ata yung minura parang ganun eh. Total, tapos naman ang lahat. Hindi magpalay detector test tayo. Yan. Kumbaga, para malaman natin kung sino nagsasabi So, ng you're not totoo. at liberty to tell us ano yung sinabi nilang dalawa? Hindi mo makakain. And the way the actuation you're in the corner, the way the physical actuation on how they treat you, yung kung paano ka pagsalitaan ng mga taong at one point in time they are in the streets, you believe in them, nurture them, hone them, give them chance. You're happy, you became successful, and the least thing that you can, expect is, pare kape naman tayo. But yung sigaw-sigawan at pagsalitaan ka ng hindi maganda, and you have a balls to say in Bilyonaryo that wala kayong sinabi. Okay. You're fooling the viewers and the broadcasters. Be man enough. Anyway, tapos na ang halalan. At least, magkikita-kita pa rin naman tayo. Ngayon ako sumasagot. So not to confuse the people based on emotional voting. I really wanted the people of Manila decide based on performance. But now, Pinky, I'm here telling them straight, be man enough. Total lang, tatapang nyo sa Quadcom eh. Pag dito sa television mukhang di ko maintindihan. But pinatawad ko na kayo. O gusto nyo naman marinig. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, ako pa kaya tao lang. Pinatawad ko na kayo. Nakamove on na ako sa buhay. Yung pagpapatawad mo ba, of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila. Magkakaroon ho ba ng pagkakataon na... Huwag silang lalabag sa batas. Yan! Tingnan mo, nanlilisik yung mata, Tingnan mo yung mata ni Yorme, Tingnan mo yung mata ni Yorme, nanlilisik, di ba? warning? Of course. Ayan, di ba? Tingnan mo, Galit na galit si Yorme sa mga politikong tulongges at kurap.
yung mga hindi gumagawa ng talaga ng trabaho nila. Tingnan mo yung mata. Tingnan nyo, sige. Oh, tama ba, mali ako? You know, ang bibig kaya magsinungaling pero ang mata hindi. Diba? Diyan mo makikita kung masaya, nagsisinungaling o galit ang tao. Look. Diba? Ito lang ang kaya mo ipagkatiwala kay Yorme. Si Yorme hindi mo matutulong, Kes. At ang si Yorme, ang loyalty niya nasa taong bayan. Ang loyalty niya nasa tao, nasa Manileño. Parang si Tatay Digong lang din. Wala niyang pakialam sa mga kaalyado niya, lalo-lalo na pagka naligaw ka ng landas. Ako na magsasabi sa inyo. Diba? Tingnan nyo. Diba? It's a fair warning to everyone. The people of Manila deserves better. Yeah, They wanted certainty. They wanted rules are put in order. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman under my watch. No. Not a single day. All right. Pag mali kayo, mali kayo. Kung kinakailangan arrestuin ko sila, I'll make arrest. That is a promise. That's how Because that is serious a you are. commitment to the people of Manila. Kasi yun ang kinumit ko sa entablado eh. Ah. Diba na maliwanag naman sila, mga tolongges, bago na kayo ng address. Oo. Hold up pair, is not Nagbago checked. na yung Ikinamit ko mata yun niya sa dyan. taumbayan. And the people replied, showing this much overwhelming votes. So kung gusto nila, magtrabaho sila, maglingkod sila sa taong bayan, I'll support them. Don't get me wrong. Pero wala nang pribilehiyo ngayon. Yun. Di ba? Patuloy na natin doon. Panoorin nyo na lang kay Bilyonaryo yung mahaba. Hindi ko kasi pwede ipalabas sa inyo ng ganun lang eh. Kailangan natin magbigay ng reaction kasi baka makapiright tayo. I hope you understand. Kita nyo yung mata ni Yorme. Alam mo, napakaswerte ng Manileño. Buti nga, walang naniwala. I mean, yung Manileño talaga pinili si Isko Moreno, including myself. Di ba? Kasi talagang alam natin, lahat tayong lehitimong Manileño. Alam natin kung sinong mayor yung may nagawa sa lungsod na Maynila. Di ba? I'm talking about in behalf of Manileños out there. Dahil since 1980, nasa Maynila na ako eh. Ako pa lang yan ha. Yung magulang ko hindi pa counted dyan. Pero yung magulang ko talaga, Maynila na yan. So 1980 ako pinanganak. 1980, malapit sa simbahan ng Tondo ako nakatira. Sunday Street, Tondo, 1243 Sunday Street. 1243 Sunday Street, Tondo, Manila. Ngayon, yung Sunday Street na yan, Nicolas Zamora na. Ang telephone number pa namin noon is 214-866. Kasi 6 pa lang noon. Wala pang 7, wala pang 08 yan na nadadagdag. Ganun ako katagal. Panahon pa ni Paquito In, lalo-lalo na sa mga Manileño. Panahon pa nung Cine X. Yan, yung panahon ng Isabelo. Sa bagay, nandiyan pa naman yung Isabelo. Ganun ako ka-confident na alam ko kung sinong mayor yung may nagawa. And only Yorme Isko Moreno did drastic change doon sa Divisoria, sa Maynila. Drastic change. Talagang nasaksiyan ko yung worst ng Divisoria, yung maraming tao, yung siksikan. Nasaksiyan ko yan. Hanggang sa pinalinis ni Yorme Isko Moreno. Yung galit niya kay Joel Chua, well, yan. Ano naman yan eh? Diba, syempre, yan, may nasabi daw si Joel Chua kay Yorme Isko Moreno na talagang ikinagalit siguro, talagang, di ba? Kasi kahit sino naman, hindi mo mga raw makakain. Ganun nga ganun nga explanation ni Yorme Isko Moreno. Hindi mo makakain, hindi mo mangunguya yung sinabi sa'yo. It only means lang na talagang ganun kagrabe yun. Di ba? Yorme Isko Moreno, talagang kahit ikaw, tatablahin ka niyan pag naligaw ka ng lantas. Ang priority ni Yorme, Manileño, taong bayan. Yung puso niya nasa taong bayan. Tingnan nyo tingnan nyo. Sige, total sa Facebook, madami nagbabas sa akin. Okay lang yun, walang problema. Pero tandaan nyo, pagka nakumupo na si Yorme Isko Moreno, kikilos yan. Huwag kayong manood sa akin. Diba? Huwag kayong makahanap ng update. Dahil ibablog ko talaga yan. Na issue ng bayan, Yorme, update Manila updates kung ano yung nangyayari, dito nyo mapapanood sa akin. Di ba? Kasi talagang, kabisado ko yan eh. Kabisado ko yan. O, hindi ko man kabisado lahat ng street sa Maynila. Pero at least, alam ko yung kwento. Kasi, parte ako niyan eh. Diyan ako lumaki. Di ba? Nag-Rahaso Liman ako. Holy Child yung elementary ko. Nag-Rahaso Liman ako nung high school. Di ba? Nandiyan ako. Habang ina-unfold yung history ng Maynila, ando doon ako. Di ba mga kayon? Ano lang, sinabi ko lang, kasi talagang proud ako na ito yung sinuportahan ko. Pero hindi kami binabayaran, wala kaming bayad. Pero views lang, kasi nga, malakas si Yorme sa views. Yun lang talaga nagpapasahod sa amin.
Hindi kami binigyan, hindi kami walang allowance, walang ganon-ganon. Talagang sariling kusang loob, volunteer. Talaga. Pero talagang yun, taos-puso namin ginagawa kami mga Manila vlogger dahil kay Yorme Isko Moreno, dahil nagtitiwala kami na sa kakayahan niya, babaguhin niya ang Maynila. Kami naman, as a vlogger, mayroon kaming content, doon kami sasahod. Di ba? Mga kayon, maraming salamat at issue ng bayan ating pag-usapan. Ang ganda ng topic natin yan. Grabe. Chihuahua kasi, inis ako eh. Okay na. God bless po sa inyo lahat. God first.